Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay, sino ang maaring magturo? Sino ang maaring magturo? Nabawa po may isa pong guro sa isang elementary school na public school. At meron siyang estudyante na malimit ay huli, late, dumating sa klase. Nga rin po malimit din na hindi nakagawa ng assignment. Layong mababa po ang score niya sa mga test at pagsusulit. Ngayon po, ano ba dapat gawin ng teacher na ito? Kanyang pagalitan ng estudyante, sermonan niya. Ipapatawag niya ang mga magulang ng estudyante ito para isumbong ang estudyante. O kaya muna mismo pagalitan yung mga magulang ng estudyante ito na delinkwente. Pero kami naman, paano kung laging huli ang estudyante ito sa paaralan, kanyang klase, dahil nga pala, wala siyang pamasahe. At nilalakad niya lang po yung 10 kilometrong layo ng bahay at nilang paaralan. Paano kung di niya nagagawa ang mga assignment dahil pala, pag uwi niya, kailangan niya magtrabaho at mga lakal para may kitain siya para sa kanilang pagkain at pambili ng kanyang magamit sa paaralan. Paano kung mababa po kanyang score sa mga test pagsusulit dahil malimit siyang gutom? Dahil iniwan po siya at kanyang 4 na kapatid ng kanilang tunay na tatay, at ang kanyang namang nanay pala ay pawang sakitin. Kaya mahalaga nila ating ngunawaan, mabuti ang sitwasyon at kalagayan ng iba. At para mangyari ito ay kung dapat subukang ilagay ng sarili sa kanilang lugar at sitwasyon. Kahit nga ating Panginoong Yesus ay itong nangyari Ay po si Hebrews 4:15, nonawaan niya bilang ating pinakapunong pari ang ating mga kahinaan. Dahil siya mismo ay tinukso sa lahat ng paraan. Maliban po rito, ating Panginoon din po, ating Panginoon Kristo, siya rin po ay tulad natin na nagutom, nauhaw, napagod, sinaktan, at namatay pa nga para sa ating mga kasalanan. At yun ang mahalagang katotohanan ito, ang pakikinig ng isang tao, ito na isang estudyante, o kahit ating anak, o sino man, at hindi maaring pwersadong hingin o kunin. Ang pakikinig po ng isang tao ay malayang binibigay sa atin. Ngunit, dapat tayo muna ang makinig, umunawa, dumama, at makiramay. Maraming salamat po.